Kahit maaga akong nagising, mas maaga pa rin si mama sa akin. Nagluto ito ng almusal. Bagong saing na kanin at pritong galunggong na may kamatis at half-cooked na talbos ng kamote. Mukhang mapapalaban ako ng kain ngayong umaga. Gusto mo pang magbaon pa? Umiling ako. Kumuha ko ng pinggan at tasa para makapagkape. Hindi na po, ma. 12:00, uwian na po namin. Kaya dito na lang po ako kakain mamaya. Bigla akong naalala ang natirang burger kagabi kaya lumapit ako sa ref at binuksan iyon. Babaunin ko na lang po ito. Kinuha ko ang burgers. Kagabi pa iyan, anak. Baka sumakit pa ang tiyan mo. Hindi po. Matibay po siguro ako sa ganito. Napangisi ako. Inilagay ko iyon sa oven para painitin. Kain po tayo, ma. Mauna ka na. Nakapagkape na rin ako kanina. Sasabayan ko na lang ang pamangkin mo sa pagkain. Habang kumakain ako ay bumaba ng hagdan si Papa. Good morning, pa. Tumango si Papa at lumapit sa akin, hinawakan ako sa ulo. Papasok ka na? Opo. Pinagpatuloy ko ang pagkain nang magpatimpla ng kape si Papa at lumabas ito. Mabilis ko naubos ang pagkain at busog na busog ako. Kinuha ko ang 2 burger at inilagay sa plastic labo. Inilagay ko yun sa tote bag ko at tumbler ko. Alis na po ako, ma. O sige, mag-iingat ka, anak. Opo, mama. Hinalikan ko ito at lumabas na ng bahay. Nasa gate pa si Papa at napalingon ito sa akin. Umalik ako sa pisngi ni Papa. Alis na po ako, pa. Mag-iingat ka, anak. Ingat din po kayo sa bukid, Papa. Nang makalabas ako ay kumaway ako sa kanya. Hinatid ako ng tingin ni Papa hanggang sa dulo. Kuya, San Gabriel College po. Napatingin sa akin ang driver. Hindi ba't may naghahatid naman sa'yo, Ining? Meron yan, kanina pa nga nakaabang. Malakas na salita ng kasamahan nito. Napakunot ang noo ko. Kilala ko naman kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Napabaling ako sa ibang direksyon. Tama nga, si Lander na nakatayo malapit sa nagtitinda ng yosi at candy sa gilid ng waiting shed. Nakataliko dito kaya hindi niya ako napansin kaya naglakad na ako na malapit sa kanya. Lander. Mabilis na napalingon si Lander sa akin at nagulat. May hawak pa pala itong stick ng sigarilyo na wala pang sindi. Baby. Napatingin agad ako sa paligid at baka may makarinig at isumbong pa ako sa magulang ko. Alis na ba tayo? Hindi na ako nakasagot ng kunin niya ang helmet para isuot sa akin. Hinayaan ko na lang din siya at hindi na nag-inarte pa at baka mahuli pa ako sa klase ko. Isinuksok na lang ni Lander ang stick ng sigarilyo sa bulsa ng suot niyang leather jacket. Bago nito pinaandar ang motor. Mabuti na rin iyon at siya na ang nag-adjust. Wala pang 10 minuto ay nakarating kami sa pinapasukan ko. At tulad ng dati ay hindi niya sinakto sa harap ng gate. Pagkahubad ko ng helmet ay inabot ko iyon sa kanya. Tiningnan niya lang iyon. Thank you. Anong oras ang uwian mo? Imbis na kunin ang helmet ay nagtanong pa ito. Bakit? Susunduin kita, baby. Ito na naman ang tiyan kong nang iinit. Kahit wag na, hindi ba't may trabaho ka? O baka pupunta ka pa ng bukid? Busy ka kaya kahit hindi mo na dapat ako sunduin pa. Sa totoo lang ay nahihiya na rin ako sa kanya. Hatid sundo kahit wala naman kaming label na 2. Hinabad ni Lander ang suot na helmet kaya sumabay ang ilang buhok sa pagtaas. Sumabay pa ang hangin kaya inaalon-alon ang buhok. Ang gwapo niya. Natulala na lang ako. Nagulat ako nang kunin ito ang braso ko na may hawak na helmet. Ang trabaho ay pwede pang iwan yan, pero magandang anghel na tulad mo ay hindi. Kahit nagrambulan ang dibdib ko at nagkanda buhol-buhol ang hininga ko ay pilit kong pinatigas sa mukha ko. Anong pinagsasasabi mo dyan? Pagtataray ko, nag-uumpisa na naman ito sa mga salitaan niyang mabilis makafall. Kung marupo ka lang, ay baka kahit hindi ka pa nito nililigawan ay sinagot mo na. Bumuntong hininga ito at malalim niya akong tanitigan. Susunduin kita ng tanghali, baby. Napaawang ang labi ko. Nagtanong pa kung anong oras ako uuwi. Susunduin din naman niya pala ako ng tanghali. Bahala ka nga. Muli binalik ko sa kanyang helmet pero tinignan niya lang iyon. Dalhin mo na iyan. Gagamitin mo rin yan mamaya. Sabay na napataas ang kilay ko. Ay, ayoko. Baka mawala ko pa ito. Wala akong pambayad. Para sa'yo talagang helmet na iyan, baby. Sa akin? Sure ka? Baka sa ibang babae mo to, no? Napanguso tuloy ako nang wala sa oras. Pagilid niya akong tiningnan. Ang dami mo talagang rason, baby. Napapailing pa. Kaya siguro ako pinanganak na maraming pasensya para sa mga babae dahil ang daming yung dahilan at madalas pang galit. Kinakaya ko na lang dahil gwapo ako. Literal na napanganga ako sa kayabangan ng taong ito. Ang yabang-yabang mo. Nagagalaiti ako habang hawak ng mahigpit ang helmet.
Kung hampasin ko kaya ito ng helmet niya sa abs niyang matigas. Pasok na, baka malate ka pa, baby. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko para magtimpi. Kaysa masira pa ang araw ko ay papasok na ako sa loob. Napatalikod tuloy ako nang wala sa oras. Baby, hindi ko na ito pinansin pero panay pa rin ang tawag nito sa akin. Baby! Nakakaapat na hakbang pa lang ako na mapaharap kay Lander. Ano na naman ba? Pinakita ko sa kanya ang pagkainis sa muka. I miss you. Nag-flying kiss pa ito sa akin at kindat. Kulang na lang ay lumbas na ang puso ko tumakbo sa malayong lugar. Ramdam ko ang pamumula ng buong mukha ko. Hindi ko na namalayan na nakarating na ako sa classroom na parang tulala at hindi makapag-isip ng matino dahil sa paulit-ulit na eksena na ginawa ni Lander. I miss you. Napabalik bigla ang pag-iisip ko na may humawak sa balikat ko at alugin ako. Uy, Ledesma! Kanina pa ako nagsasalita dito, tulala ka pa rin. Anong nangyari ba sa'yo? Pagtataka ni Bea sa akin. Gulat na napatingin ako kay Bea. Ha? Wala. Huwag mo nila ako pansinin. Pilit akong kinukulit ni Bea pero nagtigil lang ito nang dumating na ang professor namin. Pagkatapos ng klase namin ay may 10 minutes break kami bago dumating ang kasunod na prof. Wala pa rin si Cristel dahil may sakit daw ito, sabi ni Bea. Ano sakit niya? Bigla akong hindi mapakali dahil naalala ko na naman ang sinend nitong picture sa hospital na dalawa pa kami ni Lander. Nagkibit balikat si Bea. Sumasakit daw ang tiyan niya. Sabi niya ulcer daw iyon pero parang hindi ako naniniwala na ulcer iyon eh. Panay ang kain ng babae iyon. Kung ano maisipan niyang kainin, ikakainin niya. Kala mo palaging gutom. Talaga ba? Kumusta na siya ngayon? Ayun, nagpapahinga daw sa kanila. Baka next week pa siya papasok. Natahimik ako. Hindi ko alam kung may alam ba itong si Bea sa isinend ni Crystal sa akin na picture o wala. Hindi kasi ito nagtatanong sa akin. Dahil kung may alam ito ay tsaka kanina pa niya ako pinutakte ng mga katanungan. Lumipas sa mga oras ay natapos na ang panghuling klase namin. Sundot ni Bea sa akin ng tagiliran. Sa'yo ba yung helmet? Marunong ka na magmotor? Napatigil ako sa pagligpit ng gamit ko dahil si Bea ay punong-puno ng curiosity ang muka. Hindi. Anong hindi? Hindi sa'yo ang helmet o hindi ka pa marunong magmotor? Both? Nagkatitigan kaming dalawa ni Bea. Ano yun, hindi sa'yo yung helmet? Hinira mo lang? Parang gano'n na nga. Napaiwas ako ng tingin. Aha, lumevel up ka na ngayon ha? Dating tricycle ngayon ay joyride na? Ha? Naks naman ang beshi ko. Hinawakan ako nito sa braso at parang bata na inaalog-alog. Sa susunod, hindi lang motor ang sasakyan mo pa uwi. Try mo rin kayang mag-grab para fresh ka pa rin na makauwi ng bahay niyo. Ngisi pa ni Bea. Napakamot na lang ako sa ulo. Mas magandang sakyan ko muna itong si Bea kaysa magkwento ako ng totoo. Hindi ako sanay sa mga kwentong mahaba lalo pa at si Bea na walang katapusan ng mga katanungan kahit nasagot muna ng isa ay gusto pa ay 10 sagot. Oo, kapag mananalo sa loto. Napaingo si Bea at tumayo na. Tapos na itong magpaganda ng mukha at mukhang fresh na naman ito. Mabuti pa itong si Bea hindi nawawala ng pang skincare at make-up sa sarili. Parehas silang dalawa ni Cristel. Sa kanila nga ako nahawa na maglagay ng sunscreen sa mukha at lotion sa katawan na hindi ko naman ginagawa dati. Ang pag-makeup ko naman ay natutunan ko na lang na magtrabaho ako bilang service crew. Paglabas namin dalawa sa harap ng gate ay hinintay ko munang maunang umuwi si Bea. Sinamahan ko siya sa waiting shed. Habang nagtatawa ng dalawa ay mabilis na lumipad ang mata ko sa kaliwang bahagi ng kalsada kung saan nakatapat ang convenience store. Nakaupo sa big bike ang walang iba kundi si Lander na nakatingin sa akin. Kahit ilang metro ang layo namin sa isa't isa pero ramdam ko ang presensya nito. Hindi tuloy ako mapakali sa kinatatayuan ko. Nakasuot ito ng shades habang nagbubuga ng usok ng sigarilyo. Napapansin ko ang ilang tao at karamihan ay mga estudyante na pinapasukan ko ang napapatingin kay Lander at halos lahat ay babae. Napaiwas ako ng tingin kay Lander na bigla akong tapikin sa pisngi ni Bea. Aray? Napahawak tuloy ako sa pisngi ko. Bigla-bigla ka nalang nagbabrush ng mukha. Tina, may sakit ka ba? Tinalaman ko ito ng tingin. Alam ko naman kung sino ang rason kung bakit namumula ang magkabilang pisngi ko pero hindi ko pwedeng sabihin kay Bea. Oh, andito na sundo ko. Kumuway si Bea sa itim na SUV. Napatingin ako sa itinuro ni Bea. Napakunot ang noo ko sa sakyan na paparating dahil hindi iyon ang madalas na sumundo sa kanya. Bagong kotse mo? Nope, sa pinsan ko.
Bago makapagtanong ay nasa amin ang harapan ang sasakyan at bumukas ang bintana. Si Drew. Hi Tina! Nakangiti pa si Drew habang taas baba ang magkabilang kilay nito na nakatingin sa akin. Hello? Ngiti ko sa lalaki. You look beautiful, Tina. Napatitig pa si Drew sa akin. Thanks. Pasimple ako lumingon sa kaliwang kalsada. Wow ha? Kayo lang ba dito sa Earth? Ano ako, alikabok? Napailing na lang ako kay Bea at natawa sa pagbibiro nito. Saglit pa kami nagkausap ni Drew bago pa sumakay si Bea. Gusto mo hatid ka na namin pauwi, Tina? Pangaalok ni Drew. Tinaas ko ang kaliwang kamay at tumanggi. No. Thank you na lang pero may sasakyan ako. Itinaas ko ang helmet na nasa loob ng tote bag ko. May nabook na siyang rider. Hindi naman maganda kung bigla niya i-cancel. Kawawa ang rider at baka akalaing scam sa Tina. Singit ni Bea. I see. Sandaling napatitig si Drew sa hawak kong helmet bago tumango. Siguro next time na lang. Maliit kong ngiti sa dalawa. Napurga na kami ni Crystal sa kakatanggi niyan sa Ledesma. Napaingos pa si Bea sabay tumawa. Maski ako ay natawa rin dahil totoo naman iyon. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Bea at Drew. Magchat-chat daw si Drew sa akin at sana daw ay mag-reply ako. Tumango na lang ako para hindi na humaba pa ang usapan. Sakto ang pag-alis ng sasakyan ay siyang paglapit ni Lander sa akin. Seryoso ang mukha nito na para bang hindi mo pwedeng biruin. Napatingala at napalunok na lang ako kay Lander. Nayamot ata ito sa paghihintay sa akin. Are you hungry? Ha? Napaawang ang labi ko dahil hindi iyon ang inaasahan ko sa kanyang bibig. May nakita akong bagong bukas na kainan. Sa tingin ko'y masarap doon. Sige. Hinawakan ni Lander ang kanang kamay ko at naglakad kami patawid hanggang sa tapat ng convenience store kung saan nakaparada ang big bike nito. Hinawakan ni Lander ang bewang ko at isinakay sa kanyang motor. Napatingin tuloy ang isang lalaki na nagtitinda ng palamig sa gilid. Nahiya ako ng konti pero hindi naman ako nito kilala kaya ayos lang. Isinuot ko na ang helmet nang mapansin kong napatigil si Lander. Nakahawak ito sa kanyang kaliwang tenga at doon ko lang napansin na may suot itong earpiece. Seryoso ang mukha nito at hindi gumagalaw ang mukha. Ilang minuto ko itong pinapanood sa kinatatayuan nito. Copy. Napataas na lang ang kilay ko sa salita ni Lander. Sinilip nito ang kanyang relos pambisig at napatingin sa akin. Baby, bakit? Kahit suot ko ang helmet ay nakaramdam ako ng hiya dahil parang nasasanay na ako na tawagin itong baby. Lumapit ito sa akin at tinawakan ng magaan ang dalawang kamay ko. May kailangan akong gawin. Lumambot ang mukha nito sa akin. I'm so sorry, may tatapusin lang ako trabaho. Nagkataon pong magda-date sana tayo ulit. No, it's okay. Mas dapat mo unahin ang trabaho mo, Lander. Tinapatan ko ang mata ni Lander. Kita ko ang lungkot at dismaya nito. Kung hindi lang sinabi sa akin ni Mama kung anong klase ang trabaho nito ay tsak pagdududahan ko ang trabaho nito. Dinala ni Lander ang kanang kamay ko sa kanyang labi tinalikan iyon. Babawi ako sa'yo. Hinatid ako ni Lander hanggang sa tapat ng bahay. Hindi na siya bumaba dahil may hinahabol siyang oras kaya nagpasalamat na lang ako at hinatid siya ng tingin hanggang sa hindi ko na ito masilayan. Bago pa ako makapasok ay napatingin pa ako sa dalawang nanay na nakatambay sa harapan ng tindahan ni Aling Marites. Nagbubulungan ang dalawa at nang mapatingin ng mga ito ay biglang natahimik. Inignora ko na lang ang dalawa bago ko buksan ang lumang gate. Hindi pa ako nakakapasok ng bahay ay ang matinis na tili ni Tricia ang sumalubong sa akin. Hey! May tita Tina! Yumuko ako para halikan ito sa pisngi. Ang cute naman ng baby namin. Naka-hairband ito na kulay pula at may malaking ribbon sa gitna. Ganda ng hair ko, tita Tina oh. May Lola suklay my hair. I have a big ribbon. Wow, galing naman. Ganda na ng Tricia namin na yan ah. Napahagikik ito ng kilitiin ko sa tagiliran. Nasa pintuan si Mama kaya napatigil ako. Nagmano ako kay Mama, tinalikan ko sa pisngi. Si Lander. Napatingin pa sa may gate si Mama. Wala po. May tumawag po sa kanya sa trabaho. Mukhang urgent kaya nagmamadali na po umalis. Hindi na tuloy ang kain niyo? Nagulat ako sa tanong ni Mama. Paano po? Umiling ako. Hindi na po. Nagpaalam si Lander kanina sa akin na kakain daw kayo pagkatapos ng klase mo. Siya pa nga nagpresentang magdala ng pagkain doon sa papa mo para daw hindi na ako mapagod at dadiretso na lang sa eskwelahan mo. Hinawakan ko sa kamay si Tricia at sumunod na kami sa loob. Inilapag ko sa patungan ng sapatos ang helmet. Kumain ka na. Nagluto naman ako ng paborito mong tortang talong. May ketchup naman dyan pero kung ayaw may gumawa ka na lang ng sausawan mo kung gusto mo. Kayo po, tapos na?
Napasulyap ako kay Trisha nang kunin nito sa lamesa ang walang laman na dede. Kakatapos lang namin dalawa. Tingnan mo, gutom na naman. Napatingin din si mama sa kanyang apo. Lala, dede po. Lumapit si mama sa kanyang apo. Sus, Ginoo, huwag sanang mapagod sa pagtatrabaho ang mommy mo para hindi ka maubusan ng gatas, apo ko. Mamahaling gatas pa naman irang gusto ng mommy mo. Napapailing na lang si mama sa kanyang apo. Pangising-isi lang si Trisha na akala mo'y naintindihan ang sinasabi ng kanyang lola Carmela. Iniwan ko na ang maglola at umakyat ako ng kwarto para magpalit ng damit. Pagbaba ko ay nasa sala si mama, nakaupo habang si Trisha naman ay nakahiga at ang dalawang binti nito ay nakapatong sa hita ng kanyang lola. Parehas silang nanonood ng noontime show. Nasa kalagitnaan ako ng kinakain na magsalita si mama. Kailan na ba yung helmet, anak? Napatigil ako sa pagsubo at nilingon si mama. Opo, ma. Wala na kasunod na tanong si mama kaya ipinagpatuloy ko na ang pagkain hanggang sa matapos. Naghugas na rin ako ng pinggan sa lababo. Marami-rami ang hugasin dahil sa ginamit na pinaglutuan ni mama. Hindi naman ako nagrereklamo dahil gawain ko naman talaga ang maghugas ng pinagkainan. Kahit nga hindi ako kumain ay ako pa rin ang maghuhugas at ito na ang nilakihan ko. Tulog na, ma? Oo, aking iakyat na para makatulog na maayos. Mabuti nga't natulog na agad. Pinapahirapan ako ng batang ito kung minsan. Napapailing na lang si mama pero ang mata nito ay nakatawa. Hindi ito marunong magalit sa apo tulad ni papa. Ako pa nga madalas ang pagalitan kahit matanda na ako. Nagwalis ako ng konti at nagligpit ng ilang gamit. Nagtapon din ng basura sa labas para malinis na tingnan ang kusina. Pag-akyat ko ng kwarto ay nadaanan ko ang bukas na pintuan nila mama. Hindi na ako nag-ingay nang makita kong tulog na tulog sa Trisha at nakayakap ang maliit nitong braso sa bewang ng kanyang lola na ngayon ay nakatulog na rin. May edad na rin si mama at mabilis nang mapagod kaya dapat lang na magpahinga ito. Naiisip ko rin palagi ang papa ko na nasa bukid. Kahit galing ito sa sakit ay nasa bukid pa rin, nabuhay kaming pamilya niya. Naawa ako sa papa ko dahil palagi na rin sumasakit ang likod at tagiliran nito. Ang napapadalas ko pang naririnig ay ang tuhod niya. Hindi man niya sinasabi sa akin pero naririnig ko si papa na dumadaing kay mama. Kaunting panahon na lang din ay malapit na ako magtapos sa pag-aaral at pinapangako ko sa magulang ko na magsusumikap ako na matulungan sila at hindi muna ang sarili ko. Hindi ako mag-aasawa hanggat hindi nakakaranas ng ginhawa ang pamilya ko. Hindi pa nagiinit ang likod ko sa kama nang marinig ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Maraming chat pero hindi ko sinisin. Nandoon din ang kay Drew. Ayoko sanang buksan iyon pero nakausap pala itong mag-reply daw ako sa chat niya kaya binasa ko na lang. Hindi ko akalain na marami na pala ang message nito sa akin na hindi ko lang pinapansin. Hi Tina, how are you? Long time no talk. May free time ka ba? Pwede ka bang yayaan kumain sa labas? Bakit hindi mo ako seen? I'm missing you. Sa last chat na lang ako nag-reply kung nakauwi na ako. Oo, nakauwi na ako kanina pa. Minuto lang ay nag-reply agad si Drew. Wow, nag-reply ka na rin, Tina. I'm glad that you got home safely. Thanks. Hehe. By the way, can I ask you something? Napataas ang isang kilay ko. Magtatanong na naman ito at tatamarin akong sagutin. What? Yung helmet na gamit mo kanina? Hindi basta-bastang helmet lang at sa tingin ko ay hindi yun galing sa kaninong riders lang na sinasakyan mo. Ano? Mahina akong pagbulong. What do you mean? It's our Corsair X RC. May kakayahan lang na tao nakakabili ng ganoong kamahal na helmet. Muntik ko nang mabitawan ang hawak kong cellphone. Diyos ko, mukhang mabibisto pa ako ni Drew. Pero ang helmet na bigay sa akin ni Lander ay mukhang pangkaraniwang lang naman na tulad sa mga nakikita kong helmet. Paano mo nasabi? Neil also owns that thing. Napasinghap ako. Diyos ko po, kung totoo man iyon ay dapat ko palang ingatan ng helmet ni Lander. Pinutol ko na ang usapan namin dalawa ni Drew dahil masyado na ako na-distract sa helmet. Sinabi ko na lang na asikasuhin ko lang ang pamangkin ko kaya nagpaalam na ako. Okay nang magsinungalin, hindi naman niya ako nakikita. Agad-agad ako nag-search sa Google kung magkano ang presyo. Halos mapamura ko nang malaman ko. Lagpas na 4,000 iyon at hindi peso kundi dolyar. Napalunok na lang ako nang i-convert ko iyon sa peso. Napabuntong hininga tuloy ako nang wala sa oras. Bumaba ako ng hagdan para kunin ang helmet na ipinatong ko lang basta sa lagayan ng sapatusan. Mas mahal ka pa kasi sa natitirang lupa namin. Kinuha ko iyon at iniakyat. Mas magandang itago ko na lang iyon ng maayos para hindi masisira.
May kasama pa naman kaming bata. Mahirap na at baka mapaglaruan ng pamangkin ko. Lumipas ang maraming oras, nakarating na si Papa. Si Mama naman ay nagluluto na ng aming hapunan. Nakaupo ko katabi ang pamangkin ko habang nanonood ng TV. Tita Tina, are you sad? Nakatingala ang bata sa akin. Ha? No po. Pilit akong ngumiti kahit na alam ko na nalulungkot din ako. Did you miss Tito Pogi? Mabilis kong tinakpan ang bibig ng bulilit at napalingon kung nasaan si Mama na nagluluto at si Papa naman ay nakaupo at nagkakape. Nagkukwentuhan ng mag-asawa. Nakakahiya at baka marinig pa nila at pagalitan ako. Shh! Don't say that, ha? Bad yun. Tinanggal ko na ang kamay sa bibig ni Trisha. Nangahaba ang uso nito. Bad? It's not bad po. Just like my mommy. I miss my mommy always because I love my mommy. Like my lolo. I miss my lolo when he is going to farm. Napanganga na lang ako sa pamangkin ko na may paliwanag pa. Parang matanda ito na nag-explain pa sa akin. Hindi na ako nagsalita pa at baka magtanong pa itong pamangkin ko. Mahirap na at baka madulas pa ay mayari ako sa magulang ko. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan at tulad ng nakagawian ay ako ang naghugas ng pinggan. Pagkatapos ay umakyat na rin ako at si Papa inaiwan sa ibaba. Naligo muna ako bago nahiga sa kama para mabilis na makatulog. Maaga pa naman pero tahimik na. Hindi ko alam pero naninibago ako ngayon. Nalulungkot pa ako dahil wala man lang paramdam si Lander simula nang ihatid niya ako. Hinihintay ko kung magta-text o tatawag ito sa akin pero hindi. Wala ding chat kay Sputnik Ranger na ipinagtataka ko. Siguro dahil nasanay na akong nakikita siya at tinatagtad ako ng message pero iba ngayon at hindi ako mapakali. Kumain na kaya siya? Nakauwi na rin kaya siya? Kung ano-ano pumapasok sa isip ko, napapayakap na lang ako sa unan ko. Naalala ko bigla ang sinabi ni Mama kaya nandito si Lander ay dahil sa kanyang trabaho at kapag tapos na ang trabaho niya ay aalis na rin siya sa lugar na ito. Napahaplos ako sa dibdib ko dahil biglang sumakit. Wala naman kami relasyon pero sa ginagawa niya sa akin, sino bang hindi mafafall? Kahit na madalas ay sungitan ko ito ay hindi siya madaling natitinag. Nanghuhuli siya ng loob at kahit magulang ko ay nakuha niya ang tiwala. Paano naman ako? Patawag-tawag pa siyang baby sa akin, langiya niya. Gusto ko na lang itong itulog, itong sama ng loob ko. Maaga pa ang pasok ko kinabukasan. Napakislot ako nang may mag-vibrate kaya kinapa ko sa ilalim ng unan ang cellphone ko. Pagkuha ko ay nagulat ako sa caller, si Lander. Napalunok ako at tinitigan ang tawag nito. Akmang sasagutin ko na nang mamatay naman ang tawag. Ay, buisit! Nawalang inis ko nang muli ay tumawag sa pangalawang pagkakataon si Lander kaya sinagot ko na agad iyon. Hello? Baby? Napapikit ako sa mahabang boses ni Lander. Feeling ko'y dinuduyan ako. Patulog ka na ba? Hindi pa naman. Maagap kong sagot. Rinig ko ang malalim nitong paghinga. Napatingin tuloy ako sa screen ng cellphone ko. Baby, bakit? May problema ba? Can you come here in my apartment? Nagulat ako sa pakiusap nito. Nakauwi ka na ba? Yeah. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay mayroong hindi tama. Ano nangyari sa'yo? Seryoso kong tanong. Hindi agad ito sumagot pero rinig ko ang paghinga nito sa kabilang linya. Baby, may bulak at betadine ka ba? Napabangon akong bigla. Oo, meron. Pupuntahan kita dyan. Agad kong pinatay ang cellphone at nilagay sa bulsa. Patay ng ilaw sa kwarto nila Mama at Papa at mabuti na lang at nandoon natulog sa Trisha. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan at nagtungo sa kusina. Hinanap ko sa cabinet ang medicine kit. Galing pa ito kay Ate Tanya. Walang ingay ako nagbukas ng pinto hanggang sa maisara ko iyon. 9:00 pasado na ng gabi at sarado ng tindahan ni Aling Marites at wala nang masyadong naglalakad nang makalabas ako ng gate. Halos pawisan ako at nananalangin na huwag mag-ingay ang gate namin luma. Mabuti naman at nakiayon dahil sa maingat ko rin na pagkilos. Nagmamadali ako naglakad na halos patakbo na iyon. Pagkarating ko sa apartment ay sarado na ang pinaka-main gate nila. Nagtahulan pa ang mga aso. Diyos ko po, nakakaabala pa ako ng mga taong nagpapahinga na. Kukunin ko pa lang sana ang cellphone ko para kontakin si Lander nang makita ko ang malaking multo ng katawan ni Lander na naglalakad pababa. Baby, binuksan ni Lander ang gate at pinapasok ako. Mas lalong nagtahulan ng malakas sa mga aso kaya nagmamadali akong umakyat ng hagdan para hindi na magsitahulan ang mga ito. Napalingon ako kay Lander na nasa likuran ko na pala at hawak ngayon ang bewang ko. Lander, come inside.
Ilang hakbang lang ay nasa tapat na kami ng tinutuluyan ni Lander. Pagbukas niya ng pinto ay pinauna niya akong pumasok. Lumibot agad ang paningin ko sa kabuuan ng silid. Puro kulay puti ang nakikita ko at halos walang kagamit-gamit si Lander. Wala akong makitang lamesa o upuan na kahit isa. Walang decorate sa pader o kahit man lang wall clock ay wala. As in sobrang plain lang dahil sa kulay puting pader at kisame. Sa likod ng pinto ang marami sapatos at tsinelas ni Lander. Ang iba ay nakakahon pa. May isang pintuan doon na check sa kwarto niya at ang isa naman ay alam ko na pambanyo. Wala kang gamit dito? Napalingon ako kay Lander. Nagkibit balikat ito. Hindi ko na kailangan iyon. Sinundan ko ito ng tingin nang buksan niya ang pinto ng kwarto niya. Dito tayo sa loob. Ha? Bigla akong kinabahan. Kahit sino naman ay matatakot kung papapasukin niya ako sa loob ng kanyang kwarto lalo pa at dalawa lang kami ngayon. Baby, I'm not a bad person kung yan ang iniisip mo. Baka sa boss nito ang pagkapagod. Natitigan ko si Lander at ngayon ko lang napansin na mukha siyang pagod. Oo nga pala, nagpadala siya ng medicine kit sa akin. Hindi kaya may sugat ito? Hindi naman. Pinauna akong papasukan sa loob ng kwarto ni Lander. Namangha ako sa loob ng kanyang kwarto. Malinis iyon at mabango. Napatingin ako sa higaan ni Lander na king size pa ang foam. Kahit nasa lapag ay maayos naman at malinis ang bedsheet nito at maraming unan. Napalingon ako sa cabinet nito na maayos na nakahanger ang kanyang mga damit at ang iba ay nakasarado sa cabinet. Muntik ko pang maatrasan ng laptop ni Lander. May speaker at ilang gadgets na sa tingin ko'y ginagamit niya pang trabaho. Pasensya ka na baby kung hindi ka komportable sa bahay ko. Hindi, okay lang. Ngumiti ako sa kanya. Pinaupo ko ni Lander sa gilid ng kama at sumunod ito. Ibinaba ko sa paanan ang medicine kit. May sakit ka ba? Napatingin ako kay Lander at mapungay ang mata nitong nakatingin sa akin. Kumain ka na ba? Yeah. Ano ba nangyari sa'yo? Nasugatan ka ba? Bumaba ang mata ni Lander at bumuntong hininga. Can you help me to clean my wounds? Napaawang ang labi ko. Ilang segundo ko siyang tinitigan. Nagubad na suot ng damit si Lander at dumapa. Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Halos manginig ang kamay ko sa nakikita kong malaking bandage sa likod ni Lander. Sa mukha pa mismo ng tattoo niyang leon. May dugo pa lumalabas sa bandage nito na sa tingin ko ay malalim ang pagkakasugat. Kaya mo ba linisin ang sugat ko? Sumili pa ito sa akin mula sa pagkakadapa sa kanyang unan. Oo, pero masakit ito. I'm used to it, baby. Nanginginig at halos maluha ako sa ginagawa ko pero natapos ko ang paglilinis ng sugat ni Lander. Pinalitan ko na rin ng bagong bandage ang sugat nito at kailangan niyang uminom ng gamot para mapabilis ang paggaling ng sugat nito. Nilagpit ko ang gamit at tumayo na ako. Baby, napabangon din si Lander. Dali-dali ako lumabas ng kwarto dahil ayoko makita niya ako sa ganitong itsura. Pero hinuli niya ang braso ko. Baby, are you crying? Napapunas ako sa luha ko. Hindi. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Nahulog ang hawak ko medicine kit nang bigla akong yakapin ng mahigpit ni Lander. I'm sorry. Hindi ko iniisip na masasaktan ka. I'm sorry, baby. I'm sorry. Napalakas ang pag-iyak ko at parang may sariling isip ang mga braso ko at yumakap sa katawan ni Lander. Kasalanan mo to. Ganito ang klase ng trabaho ko, baby. Palaging nasa alanganin ang buhay pero itong ginagawa ko'y walang-wala pa sa tunay kong trabaho. Napapikit ako at hindi ko maintindihan ang sinasabi niya pero ang mas nagpabigat sa dibdib ko ay ang sinabi niyang palaging nasa alanganin ang buhay niya. Mag-iingat na ako ngayon. Para sa'yo, baby. Lumipas ang maraming araw, nagiging routine na kung paano ako ihatid at sunduin ni Lander sa eskwelahan at sa trabaho. Sanay na rin akong nakakasama siya at nagiging komportable na. Magaan siyang kasama at marami kang matututunan kapag nagkukwento ng kung ano-ano. Ang madalas na kausap ni Lander ay si Papa sa iba't ibang usapin tulad ng ekonomiya, politika at kung ano pang bagay. Magkasundo na nga silang dalawa. Siguro dahil ngayon lang nagkaroon ng kausap si Papa tungkol sa mga hilig niya at sakto pang si Lander pa iyon na maraming alam sa buhay. Ang sugat dito sa likod ay humilom na pero may bakas pa rin. Parang pamilya na namin si Lander dahil dito sa bahay siya kumakain at tumatambay kapag nandito si Papa. At kahit nga wala ang magulang ko kapag may pagkakataon ay tumatambay ito dito sa bahay kapag wala ito sa bukid.
Minsan gusto ko na rin magpunta ng bukid dahil napapadalas doon si Lander. May time na mukha itong marungis dahil nagtanim ng palay. Naawa ko sa itsura nito dahil hindi naman niya kailangan yung gawin pero pangiting-ngiti lang ito at sinasabing masaya siya sa ginagawa. Hindi ko nga alam kung may trabaho pa ito o wala na dahil hindi naman ito umaalis sa kung saan.